Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Lord, you are true indeed. You are true indeed to your word. I have obeyed your will. Lord, you are true indeed. You are true indeed to your word. I have obeyed your will. I have obeyed your will, my Lord. I have obeyed your will. You are true indeed. You are true indeed to your word. Every promise you made, every words that I've heard became a part of me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. I can never forget all the wonderful things you
have done for me. You are true indeed. You are true indeed to your word. Every promise you made, every words that I've heard became a part of me. Became a part of me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. You are true indeed. You are true indeed to your word. You are true indeed. You are true indeed to your word. Good morning, Jesus. Ter, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Ayan, napaka malamig ng panahon na ngayon, ano? Ang sasarap sabi ni Pastor, how's your day? Sabi ko, great. Sabi niya, lagi na yan eh. Sabi ko, ano dapat ang sagot? Ano yung Beb? Fine lang, di ba sabi mo? Thank you. Sabi namin, bakit nag-thank you? Wag na lang. Ayan, thank you, Lord. Today is Chris Talk Tuesday. Yung Chris Talk po, sabi daw nung iba, bakit Chris Talk ang basa nyo, hindi Christ Talk? Kasi po, ang ibig sabihin po ng Chris Talk, Christian Talk. Kaya Chris Talk po siya. Okay, pero unahin po muna natin ang ating VOTD. At ang kasama ko po sa umagang ito ay si Sister Judith. Sister Judith. Good morning, Jesus. Muli sa ating mga kapatid, ang ating po ngayong VOTD o Verse of the Day, ito po'y matatagpuan po sa 1 Thessalonians 5:8. Doon po tayo sa B. Sa English po, babasahin ko po, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. Sa Tagalog ko po, sa good news po, sa mabuting balita, gawin natin baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Una po, ito pong sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica ay ito po'y punong lungsod ng Macedonia, isang lalawigan ng Romano. At dito po ay ginawa ang sulat na ito upang palakasin ang loob at bigyan muling katiyakan ang mga Kristiyano doon po sa Macedonia. At nakita ko po dito na ang mga tao po rito ay sila po'y nakaranas ng iba't iba at matitinding pagsubok sa kanilang pamumuhay. Maging sa panahon din po natin, hindi naman po lingid sa atin na ang pagsubok ay parte na po yan ng buhay natin. Kaya sa panahon po ngayon, ay ipinapakita po dito ni San Pablo sa mga taga-Macedonia na sila po'y naliligalig dahil sa tindi ng kahirapan sa buhay. Tayo man din sa panahon po ng COVID, ng pandemic, marami pong ligalig o naliligalig at puno pa ho ng reklamo sa buhay. Kaya dito po, ini-encourage po tayo ni San Pablo na gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig. At helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. Kaya po dito na ano ba ang pananampalataya? Salamat tayong mga Kristiyano ay lumawak ang ating pananampalataya dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bunga po ito ng
ng kagandahan loob sa mga ginamit ng Diyos na manggagawa noong unang panahon, gaya ni San Pablo, na pilit niyang inihahayag ang katotohanan, ang salita ng Diyos upang hindi sila maging mawala sa paniniwala nila sa salita ng ating Panginoon. At dito, nakita ko po sa chapter 5, nagpipray nga po ako, Lord, sabi ko, bakit tungkol sa pagiging handa sa pagdating ninyo? Yan. Kung susuriin ko po, dahil marami pong namatay, di ba po, nitong pandemic. At hindi lang po nitong bagong mga news sa TV, yung tungkol sa nangyari sa Lebanon. Matindi po yun, yung bigla ang pagsabog. Kung titingnan po natin sa dami ng tao doon, sila ba kaya'y nakaprepare ang buhay nila sa pagharap sa Diyos? Ayan. Kasi ang pamagat po doon na nakita ko sa chapter 5 ng unang Thessalonian, ang pamagat kasi, maging handa sa pagdating ng Diyos. Ano naman po natin na sa pagdating ng Panginoon ay walang nakakaalam ng pagdating ng Diyos, ni ang mga anghel sa langit, ni ang anak, tanging ang ama lamang ang nakakaalam nito. Dito, ipinararating po sa atin, sa mensaheng ito, na tayo po'y laging maging handa. Kasi meron ako ditong nagawang acronym sa nabuo kong word na ready. So, yung R po, ito po yung, syempre, bilang Kristiyano, tayong lahat na mananampalataya, ugali na natin na laging maghintay ng salita ng Diyos. Laging magbasa ng salita ng Diyos. At ito ang laging nire-remind sa atin sa Joshua 1:8 na wag natin laging kakalimutan. Yung laging magbasa, laging dili-diliin, meditate, memorize. Yung pinakamahalaga dun, yung put it into practice. Kaya napakahalaga po yung Joshua 1:8 na lagi nating basahin ang banal ng utos ng Panginoon. Dili-dilihin pa nga araw-gabi, upang yung kanyang mga utos ay hindi natin makalimutan at ito ang katagumpayan natin sa buhay natin, sa hinaharap natin palagian, lalo tigit sa panahon ngayon. At hindi lang, upang tayo lagi maging ready sa pagbabasa, kailangan lagi po tayo mag-rejoice. Bakit po? Kasi pag magre-rejoice ka lang ba pag may pagpapala, may biyaya, pag nakakatanggap ba tayo lagi ng blessing o lalo tigit sa panahon ngayon ng ayuda? Kami nga po patuloy pa rin namin ipinagpipray na pagkalooban ng gobyerno, pero hindi masigit po ang binibigay ng Panginoon. Siksik, liglig, umaapaw pa po ang binibigay sa atin ng Panginoon. Lalo tigit tayong mananampalataya ng Panginoon. Kaya lagi nating ipadama sa lahat ang kagandahang loob sapagkat malapit ang pagdating ng Panginoon. Kaya lagi tayong mag-rejoice. Kung sa mundo ga may awit na yung kanta sa mundo na tumawa ka, tawanan mo ang iyong problema, di ba? Yung kay Freddie Aguilar. Dito, kay Lord, kailangan lagi kang magre-rejoice ano man ang dumating sa buhay mo. Kahit na may pagsubok, lagi kang magpuri, umawit sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Psalm 103, utusan natin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na laging magpuri, sumamba sa ating Panginoon. At yung R, syempre, pag puno po tayo ng salita ng Diyos at lagi kailangan tayong mag-rejoice sa kabila na anumang dumarating, kailangan lagi po tayong eager. Meron tayong eagerness na na laging gawin ang kalooban na pinagagawa sa atin na ating Panginoon. At anuman yung ating gawin, lagi natin itong ipag-pray. Always pray to God. Maging mapanalingin sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, maging ang anumang ating gagawin. Kami po ay nakaranas nitong mga past week. Marami pong humihingi, syempre, sa mga kamag-anak, na iba-iba din po ang kanilang mga karanasan. Meron po akong pamangkin sa pinsan na nakaranas po ng matinding pagsubok sa karamdaman. Yung asawa po niya naging positive sa COVID,
Tapos yung pamangkin ko sa pinsan, siya po ay talagang may karamdaman na po. At lagi po siyang nagpapadialysis. Humingi siya ng tulong sa aming mga kamag-anak at hindi po namin yun, hindi na paghindian. Agad po namin sinuportahan kami mga magkakapatid. At glory to God, at maging sa mga mahal natin sa buhay, yun po yung una nating kinakailangan na suportahan natin. Hindi man tayo makapagsuporta ng financial, maging sa maliit na bagay, sa panalangin ay malaking suporta po ang magagawa natin. At kung tayo po'y laging nakakapanalangin sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kapwa, do the will of God. Do po sa letter D. Ano yung do the will of God? Yung pong hindi lamang yung kalooban ng Diyos, yung talagang mapiplease mo ang Diyos. Ito ba talaga ang pinagagawa ng Diyos? Ito ba ang karapat-dapat na gawin natin? Kasi may mga bagay na hindi lahat ay pinapagawa ng Diyos. Kinakailangan din po, idudulog natin sa Diyos yung karapat-dapat nating gawin na ipinagagawa ng Diyos. At yung ating gagawin natin, kailangan natin i-yield natin sa Diyos. Yielding to God. Lagi nating ipaubaya, kumbaga isuko, ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po yung ating pananampalataya ng bunga ng pag-ibig natin sa Diyos, yun ang makapagbibigay sa atin lagi ng pag-asa sa buhay. Kaya yung pag-aaral nung nagdaang linggo, natuwa po ako doon po sa unfathomable love and unfailing love, na doon sa Ephesians 3:17-19, talaga pong hindi mo maipaliwanag ang pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin ngayon sa buhay natin. Yung agad ang kumikilos sa ating puso, yung awa sa kapwa. At hindi lang yun, yung andun agad yung pag-response mo sa paggawa ng mabuti. Kasi yun yung bunga ng kapangyarihan na hindi mo maunawaan ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Lalo tigit sa panahon ngayon. Kaya marami ngayon sa panahon ngayon na mga tao ang problema, yung binanggit po kahapon ni Sister Nene, yung mental illness, na kailangan nating ipag-pray ang mga tao na lumapit, magtiwala, manalig sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, yung tatlong pinakamahalaga doon po sa 1 Corinthians 13, di ba binanggit po doon yung faith, hope, and love. Yung love ang matibay natin na sandigan sa ating buhay. Kaya iniiwan ko po sa inyo mga kapatid na huwag tayo na magsawa na gumawa ng mabuti. Alalahanin natin na hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Lalo tigit sa panahon ngayon, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. God bless you all. Amen. Thank you, Lord. Sister Judith, dito sa 1 Thessalonians 5:8 na ito, mga kapatid. Tama yung sabi niya kanina. Pinaalala po dito ni Paul minsan pa ang difference po ng mga nakay Kristo at yung mga unregenerated man, yung mga Gentiles. Kasi pagdating ng araw, ang akala po, for so long po, ang mga tao, they manage their own life, di ba? They plan their own destiny, nang wala si Kristo. Ang akala ng marami, hanggang ganun lang po kasi. Pero ang sa totoo lang, sabi niya nga kanina, darating po si Kristo at pagdating ng araw na yon, ang mga wala sa Kanya ay matataranta, matatakot, tapos hindi alam kung anong gagawin. Baka doon na talaga yung full bloom ng mental illness na sinasabi ni Sister Nene. Pero lahat nung nakay Kristo, we are all well-informed, mga kapatid. Binigyan na po tayo ng paunang mga salita ng Panginoon. Kaya, di ba, may pandemic, may plague na dumarating. Nagtataka sila, bakit ang mga Kristiyano kalmante? Kasi po, pag binabasa po ninyo ang scripture,
Mas matitindi pa po ang nangyari nung mga panahon na unang panahon na nangyari, umuulit lang po. Ngayon, makikita mo na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya yung mga Christians, handa, ready. Sabi niya kanina, ang pagdating ay parang magnanakaw. Tulad ng magnanakaw. Tulad ng magnanakaw. Tama yon. Pero the Christians will not overtake. Yung pagdating na po na yon, ang mga Christians will not be overtaken na parang may magnanakaw. Bakit? Alam kasi natin na darating. Ang hindi lang natin alam kung kailan. Pero yung sureness of its coming, informed tayo. Alam natin. Kaya kahit na nung araw dumating, kahit na parang magnanakaw, ready ka. Yun yung sinasabi. Kung kinuha nga ni Sister Judith yung yung A, yung sabi doon, but we who are of the day, we belong to the day, ibig sabihin po nun, tayo yung mga Kristiyano na nasa liwanag na. Pag sinabi mo kasing day, maliwanag, walang kadiliman. Yung mga Christians belong to the day. Doon sabi nasa mo rin sa 5:8 na A, ang kinuha mo yung B, hindi ba? Opo. Oo. So tayo na nasa liwanag, kailangan wag kang sumali dun sa mga trivial things na wala sa Panginoon kasi sayang naman yung pinaghahandaan mo. Maliliit lang na bagay, yung mga trivialities of life, ibig sabihin, ang liliit na bagay, masasayang yung pagiging mo. Kaya nga sabi niya, sober eh. Ginagamit ang sober sa mga hindi lasing. Oo, di ba? Ang word na sober, ang ibig sabihin po nun ay nasa kamuwangan, nasa tamang pag-iisip. Kaya dapat yung mga Kristiyano, kailangan lagi kang nasa tamang pag-iisip. Kung titignan niyo po itong Thessalonians na to, sa chapter 4, verse 7, ang sabi doon, we Christians who belong to the day, dapat tayo po ay namumuhay not in uncleanliness but in holiness. Kaya, yung mga maliliit na bagay na makakapaglayo sa'yo sa Panginoon, naku, iwasan nyo na po yun, mga kapatid. Minsan akala mo, maliit lang naman na bagay yan. Kapag kayang pinabayaan mong ma-infiltrate ka, actually, kaya ginamit yung breastplate na yan at saka helmet, ang ibig pong sabihin yan ay may warfare. Basta pinagsuot ka ng armory ng Diyos, ibig sabihin, you are in for a battle. Lagi yan. Ngayon, sinasabihan tayo ng Panginoon dyan, may breastplate, may helmet. Ibig sabihin, may kailangan kang protektahan bilang Kristiyano. Helmet of salvation, yung mga pinapasok mo din sa ulo, protektahan mo para hindi masayang yung kaligtasan na ibinigay na sa'yo ng Diyos. Kasi mga trivial bagay, pinapatulan, mga kapatid. Kumbaga parang pinananatili sa puso. Hindi naman sa hindi ka na tinatamaan o naapektuhan. Naapektuhan ka pa rin bilang tao, pero babalik ka agad sa kamuwangan. Ang sabi doon, maging sober ka, bumalik ka agad sa kamuwangan mo. Na kailangan, dahil nga ang pagdating ni Kristo ay hindi mo alam, kailangan ready ka. Paano kung datnan ka doon sa state na yon na pinabayaan mong namumuhay ka sa uncleanliness, hindi sa holiness? Yun ang sinasabi po dito, mga kapatid. Kaya be ready, ang sabi dyan. Ngayon, may compass tayo. Di ba pagka nawawala ka, ang taong may compass, pag nawawala, gaganyanin mo lang. Tapos, aandar yung tapos ituturo niya kung saan yung dapat mong puntahan. Ang compass po natin, yung Word of God. Babalik ka lang lagi doon para kahit naapektuhan ka ng mga maliliit na bagay, pagka ginamit mo ulit ang compass, ay, mali na pala yung way ko. Ito pala yung tamang daan. Doon ka ulit babalik. So, pagre-ready yan, mga kapatid. Kaya nakikita na po natin sa mga panahon na to, unti-unti, kung ano ang itsura ng nalalapit na pagdating ni Kristo. Kaya I encourage everyone listening sa umaga po na ito na mamuhay na po tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos para kahit na anong dumating sa kapaligiran mo, anong mangyari sa kapaligiran mo, well-informed ka na kahit anong dumating dyan, hindi ka iiwanan ng Panginoon, kaya lagi ka ring ready. At masaya ka pa rin kahit na ganyan ang dinaranas ng kapaligiran mo. Hindi dahil sa natutuwa ka at ikaw wala kang COVID, sila meron, hindi.
ang kaaliwan natin at ang kaligayahan natin ay nakasalalay doon sa anumang daanan natin, kasama natin si Kristo. Kaya sabi niya, yung 103 mo, yun yung kaluluwa, purihin mo ang Diyos, ang Diyos. Kaluluwa, purihin mo ang Diyos, ang Diyos. Bakit po? Ano ang magagawa ng mga patay sa pagpuri sa Diyos? Ano ang magagawa ng mga patay sa pagpuri sa Diyos? Ano ang magagawa ng mga patay sa pagpuri sa Diyos? Meron ba? Wala. Kaya hanggat may lakas pa tayo, magpuri ng magpuri sa Diyos. Sige, mananalangin po muna tayo, ha? Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Binigay mo sa amin. Pagkagising pa lang po namin, meron na po kayong salita na nakahanda sa amin. At salamat, Lord, sa aming pagkain sa umagang ito, sa 1 Thessalonians 5:8, na may we always be reminded, Lord, na ang pagdating mo po ay sigurado. Hindi man po namin alam, pero sigurado po kami na kayo ay babalik muli. Kaya Lord, ang mga salita mo na ibinibigay mo po sa amin araw-araw, ang siyang magiging compass namin, Lord. Reminder sa amin na maging ready kami palagi at hindi na po kami sumali pa sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, mga bagay na walang idudulot na mabuti sa aming salvation na ibinigay mo na po. Bigyan mo po kami ng grasya, Lord, na i-guard namin palagi ang aming puso. Para po, Lord, kami ay palaging ready at kami po ay palaging acceptable sa inyo, Lord. Para ang mga bagay na ginagawa po namin para sa inyo ay hindi masayang. Salamat po, Lord, sa reminder na ito at warning din po and encouragement at the same time sa mga tao na hindi pa po nagde-decide na tanggapin ka bilang Panginoon na tagapagligtas. Alam ko po, Lord, na lahat ng mga pangyayari sa mundo ay ginagamit mo para ang mga tao ay manumbalik po sa inyo. At sana po, Lord, dandalangin po namin lahat through this message, Lord, mabigyan po kami ng warning na dapat po sa buhay namin kayo po ang manguna palagi para anytime, Lord, na dumating na po ang araw ng pagbabalik ninyo, makakasama po kami sa inyo. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Yung pong awitin natin kanina ay, sandali lang. Hanapin ko yung kopya ko. Ayan. You are true indeed. Alam ko. Ang composer nito, si Pastor Lito ba? Mami ito? Okay, sa mami pala. Okay. Yan po ay ni-request ni Brother Butch Cow. Dapat kinanta na ni Butch to. Gusto nyo ba si Butch ang kumanta nito? Gusto nyo bang masira ang araw nyo? O gusto nyo bang umulan para malamig? Butch, kantahin mo nga to para lumakas ang ulan. Biruan lang po namin yan, mga kapatid. Kasi po, si Brother Butch ay natural na second voice. Hindi na po namin siya kailangan turuan mag-second voice. Huwag nyo lang po siyang pag-melodihin. Okay. Birthday muna tayo bago tayo dumako sa ating second song, Sister Judith. Ay, oo nga. Okay. Nakikita nyo ba ito, mga kapatid? Yung mga iba, nag-comment na po sa inyo. Pag makikita nyo po ito, meron pong nakalagay, wag ko nang pa-zoom para hindi mawala. Ako na lang ang lalapit. Ayan po. Pagka nakita nyo yan, may design po siya. Nakalagay po rito, Zeal for Service. Yan. Tapos, nandyan ang pangalan ko. Ito po ay regalo ng ating kapatid. Pero, business po niya kasi ito. Kaya, kung gusto po ninyong magpagawa, Brother Jess, ito na ang mug. Ayan. Tapos ito, sa likod, meron Zeal for Service. Ayan.
Ito po ay business po ni Brother Greg at ni Sister Zendi. Ang kanyang FB account ay Grignon. Nahihirapan ako sa pangalan ni Greg. Grignon ba yun? Grignon? Ha? Nyon? Grignon? Grignon. Kakaibang pangalan ni Greg, ano? Grignon Galicia. O yan po. Kung gusto po ninyo, yan, mag-order lang kayo sa kanya. Okay? Ito, libre lang kasi ito. Tapos may pangalan pa, Ria Bartolome. Ito, may nakalagay po, Pastor Alex. Tapos may logo ng Comfy. Okay? Jeff, si Brother Jess Ebanghelio, nananawagan sa'yo. Sa'yo yung panawagan na yon. Dahil kapitbahay mo si Greg. Ikaw magregalo kay Brother Jess. Okay. Thank you, Lord. Ngayon po, ang ating birthday ay si hindi to brother. Sister ito, Sister Zali. Si Zoe Vito. Babae si Zoe. Okay, si Sister Zoe Vito, anak ni Brother Dennis at saka ni Anrin. Okay. Tapos si Brother Timothy Julian Kawilan, apo ni Sister Weng. Birthday din ngayon ni Sister Susan Rivera. Sister Susan ng Kaibiga, happy birthday. Birthday din ni Brother George Orpilia ng ating Baguio. Tapos alam nyo, birthday kahapon ni Sister Lina Pascual ng Pinagbuhatan. Sister Lina, nagtaka po kami ni Sister Sally, bakit hindi lumabas po sa FB namin yung birthday nyo? Kaya hindi namin kayo nabate. Tapos tinignan ko po ang inyong info. Yung sa information po ninyo. Ang nakalagay nyo pong birthday doon ay April 4. Kaya malamang binati namin kayo nung April 4 ni Sister Sally. Ano po, palitan niyo po, April 4 ang nakalagay doon, kaya hindi lalabas sa Facebook. Ano? Birthday din, Sister Lina, belated happy birthday po ng Pinagbuhatan. Oo. Ano naman, naghanda naman siya kahapon. Tapos, happy birthday din kay Faye! Faye Ugalde! At happy birthday kay Brother Don Santarinala ng Illinois. Happy birthday, Don! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you all! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyo Happy lahat. birthday po, mga kapatid. Yes. Alam nyo, napaka-importante ng pagbati sa inyong kaarawan. Kasi, ang sabi po ng Ecclesiastes, be grateful for every year you live. Kaya kahapon nalungkot yata si Sister Lina. Oo. Kasi iniintay daw ng buong kaanak niya na batiin natin siya. Ang may kasalanan si FB. Hindi, Sister Lina, ikaw. Kasi April 4 nakalagay sa sa birthday mo. Okay. Ngayon po, meron tayong mga requested song, Sister Judith. Unfortunately, hindi po natin siya, mag-grant today. Oo. Medyo, sabog ang audio ng recording nila. Kaya, ang song po, i-dedicate ko na lang po ito. Sister Judith, dedicate na lang natin to sa lahat ng mga may birthday ngayon. Ito po ay dahil maulan, di ba? Isaiah 55 ang awitin natin ito. Tignan ninyo, bagay na bagay sa panahon natin. Ito po ay para sa inyong lahat na may birthday.
pagpapalay iyong makakamit. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo tulad ng ulan at hamon, pagtampik sa lupa, ito ay nagiging pandilig. Kung ikaw ay magtatanim, ikaw ay may aanihin, pagpapalay iyong makakamit. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo pangako mo'y natutupad sa buhay ko. Dakila ka, Jesus, sa iyong katapatan. Pangako mo'y natutupad sa buhay ko. Dakila ka, Jesus, sa iyong katapatan. Yan po ay ang ating kapatid na si Divine Balanggit. Kailangan laging kasunod yun, mga kapatid. Kung hindi. Anak ni Minister Dodi at ni Sister Venus Balanggit. Na pamangkin ni Sister Nida Mahina. Kinakailangan kasunod lahat yon. Ayan. Ano, Divine, pinaiyak mo daw sila, sister, sa iyong kanta. No, napakagaling. Alam niyo, mga kapatid, pumunta pa sa gubat yan at sinempo niya sa forest. Oo, at sinempo niya na umuulan. Oh, bago nagawa yan, mga kapatid. Kaya naman, i-appreciate niyo yan. Thank you, Lord. Alam niyo po, just for the sole purpose of ang dami natin, kapag ganito, natutuwa kami kasi MECQ.
Doon lang sa purpose na yon ha, mga kapatid. Kasi, ang dami natin ulit, nung 2 linggo, kasi pag may pasok, nababawasan tayo. Sana, wag naman. Baka sabihin nila, wala na silang trabaho. Ganito na lang gawin natin, mga kapatid. Kahit may trabaho kayo, limbawa, nasa sasakyan pa kayo. Kasi nagta-travel pa yung iba pag start natin. Manood naman kayo, ha? Tapos, pag hindi masyadong maigpit sa office nyo, patugtog nyo para marinig ng mga kasama ninyo. Thank you, Lord. Okay po. Wala po tayong Kristok. Hindi naman walang Kristok. Ang ibig ko sabihin, wala po tayong entry ngayon nung sa mga baby. Ang Kristok po ay hindi naman po ito TikTok. Ang Kristok, ang ibig sabihin ay Christian talk, mga kapatid. Kaya, meron tayong gagawin na bago. Oo. Kasi Kristok is Christian talk po naman, hindi ba? So, meron tayong gagawin na bago at makikita nyo po na, I know, at makikita nyo po na ganon ang pwede nating gawin. Hindi naman siya entry pa. Sample ng Kristok. Basta Christian talk. Any Christian talk ay pwede. In a form of song, in a form of itong gagawin natin, or in a form of yung dance na ginagamit ang kanta ng Panginoon, yung mga ganun po, pwede po yun. Anything na pwede nating pag-usapan na may kinalaman sa Christianity. Yun ang Kristok. Okay, bago po natin ipakita yan, syempre sa memory verse muna tayo. Na memory lapse na naman ako, kaya nahuli ang memory verse. Okay, ang memory verse po natin ay John 14:6. And he said to him, tama na, di ba? Jesus said to him, mali pa pala ako. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. John 14:6. Sumabay po ba kayo, mga kapatid? Isa pa. John 14:6. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Yan. Dapat pala ganun lagi, no? Sumasabay tayong lahat para lahat tayo nakaka-memorize. Panglima na yan, mga kapatid. Nagtanong ako nung isang araw, nakailan na kayo? Sabi ni Sister Ami Hernandez, sorry po, 2 lang. Gawin nating 4, Sister Ami, ha? Gawin nating 4. At i-message niyo ko pag 4 na. 4 muna, tapos sunod na gawin nating 5. Okay? Madami-dami na yon. Re-reviewin natin yan. Siguro sa Webes, banggitin natin ulit lahat para wag nating makalimutan. Ano po, mga kapatid? Yan. Thank you, Lord. Okay, yung sinasabi ko po sa inyong Kristok ngayon. Pero bago po ang lahat yun, meron po pala akong mga sasabihin. Nagsusulat ako, parang memory verse, di ba? Nga pala, yung pong mga nagdi-deposit ng GCash, ayan, pag po kayo ay nag-deposit sa GCash, pwede po kayong maglagay ng message doon. Oo. Kasi po minsan, 3 linggo na, hinihintay ko kung kanino galing. Kasi pag pinasok nyo po yun sa GCash, ifo-forward ko po yun sa Comfy account. With the specification dapat. Yung mga specifics po, kasama na dapat yun. Kasi hindi ko siya pwedeng i-forward po nang wala pong sender. At saka para saan po siya. Kasi baka mamaya, lalong-lalo na covenant dues nyo pala po yun, mangyayari, hindi kayo nakabayad sa dues, pero pumasok siya sa iba. Maaring gagawin siyang tithes or love offering kasi wala pong specifics. So, pwede po kayong maglagay pag GCash, meron po doon message. Pwede kasi yun with message. Lagyan nyo lang po yung name tsaka kung para saan siya. Or, i-message nyo po ako personally. Kagaya nung last week, may nag-send po. Parang 2-3 linggo na.
na ano, sige kayo, pag di nyo yun nilagyan ng pangalan, sa akin yun. Pakilagyan lang po ha, mga kapatid. Okay. Pakigreet na rin ayan, gigreet na natin sina Brother Bill Allen, anak ni Sister Annalyn, laging nanonood. Ito pa puro mga nasa ibang bansa. Most of them, California. Sister Linda Generoso, si Ate Vicky Kabiling, Sister Erlyn Rosilio, si Sister Erlyn, laging nanonood. Tapos, ang mga De Guzman clan, sila Sister Olivia, sila Sister Waning, na nasa San Jose. Si Brother June Alaba, si Sister Chris Milanyo ng Delano, at si Brother Eloy, si Brother Eloy ay nasa Manila Bay pa hanggang ngayon. Kasi naghihintay ng matapos yung quarantine sa barko, di ba? So at least, konti na lang yan, Brother Eloy. Good morning sa iyo at salamat po sa pagsama sa amin araw-araw. Okay. Ngayon, dahil sa 9:00 na, tayo po ay dadako na sa ating storytelling at maganda ang kanilang... Ay, oo nga pala, yung Christok pala na sinasabi ko sa inyo. Okay, sige. Ito po ang pwede nating gawin ngayon at pwede nating ipadala ang inyong mga ganyan. Ang buhay ko ngayon. Bago palikhain ang sandaigdigan, ako iyon pinili upang ikay paglingkuran. Mga kasalanan ko'y iyong kinalimutan. Pagtawag mo sa akin, hindi ko matakasan. Tunay mong pagmamahal, ngayon naunawaan. Hindi na pinabayaan sa putik ay magtampisaw. Itinuring mong iyong anak, lagi akong sasamahan. Wala ang pagkatakot, gabay mo'y naririyan. Ganito pala ang buhay, ligaya ay makakamtan. Inalis ang pangamba, palit ay kapayapaan. Wala akong bukang bibig kung hindi pasalamatan ang Diyos na sa akin, nagmahal ng lubusan. Kaya ang buhay ko ngayon, laang ikay paglingkuran. May ligaya sa puso ko, sumunod sa kautusan. Walang kahulilip na saya, makasama ang kapatiran, ipadama sa kanila, pag-ibig mong walang hanggan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. That is also a form of Christian talk. Binigay sa kanya ni Lord yan. Yan po ay tula, mga kapatid. Kaya yan po ay ipadala ninyo sa buwan na ito at yan po ang ating magiging Christok. Alam nyo kung sino ang dyan, ang magaling? Si Sister Liway Alcantara, di ba? Si Sister May Aquino, yan, magaling din yan sa ganyan. Ang alam ko yung mga taga Bulacan. Oo, si Jessica, oo, na kapatid ni Sister Jesusa, taga Bulacan. Tapos anak ni Sister Tere, si Matet, ng Baguio. Maganda to, Matet. Ikaw ang pinakabata. Tapos, yung iyo ay, Jam, anong tawag doon? Spoken poetry. Ang Matet. Kaya ayan, yung mga nabanggit ko, asahan po namin yan, mga kapatid, ha? Itong Christok na ito, ipadala nyo na po yung entry nyo. Huwag po kayong mag-alala na sabihin ng mga iba, ang baduy-baduy, nagtutula, huwag nyo po silang pakinggan. Di naman po para sa kanila yun para kay Lord po yun. Kaya ang i-please natin ang Panginoon. Kaya ine-expect po namin yan, mga kapatid, ha? Okay. Ngayon po, dadako na tayo sa ating storytelling. At maganda po ang topic ngayon ng mga kabataan. Hindi lang ito para sa kabataan. In fact, maraming matututunan dito ang mga nakakatanda. Kaya panoorin po natin ito. Hi kids! Ako ang Ate Angela nyo na makakasama nyo sa ating virtual Bible story.
Ang Bible story natin ngayon ay Ruth and Naomi. Sa lugar na ang pangalan ay Moab, may isang mabuting pamilyang naninirahan doon. Si Elimelech, ang asawa ng si Naomi, at ang dalawa nilang anak na lalaki. Sila ay lumipat doon dahil maraming pagkain kesa sa Israel na dati nilang tinitirhan. Ang Moab ay lugar ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nagtagal, namatay si Elimelech. Kaasawa naman ng Moabita ang dalawa niyang anak na lalaki. Hindi nagtagal, namatay din ang dalawa niyang anak na lalaki. Pero, hindi naiwang mag-isa si Naomi, sapagkat naiwan sa kanya ang dalawang asawa ng kanyang mga anak, si Orpa at si Ruth. Nang mabalitaan ni Naomi na tapos na ang tagutom sa Israel, tinawag niya sina Orpa at Ruth at sinabing, "Babalik na ako sa Bethlehem, at ibig ko na rin na bumalik na kayo sa inyong mga pamilya. Naway, ipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa inyo, gaya ng ipinakita nyo sa akin." Sila ay napaluha sapagkat naging maganda ang kanilang samahan. Bagamat ayaw ni Orpa na iwan si Naomi, sinabi ni Naomi sa kanya na ayos lang siya. Kaya si Orpa ay umalis at umuwi na sa kanilang angkan. Kahit anong pilit niya kay Ruth na iwan siya, ay hindi pa rin siya iniwan ni Ruth. Ang sabi ni Ruth, "Huwag mo akong pilitin na iwan ka. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira. At ang mga kaibigan mo ay magiging kaibigan ko na rin. At ang Diyos mo ay magiging Diyos ko na din." Kaya si Naomi at si Ruth bumalik sa Bethlehem na magkasama. Nang makarating sila doon, nagdesisyon si Ruth na magtrabaho upang may makain sila ni Naomi. Panahon na ng tag-ani, kaya siya ay sumama sa mga nag-aani. Matyaga niyang pinupulot ang mga nalaglag na butil. Ang may-ari ng taniman na si Boaz ay dumalaw upang kamustahin ang mga nag-aani at napansin niya si Ruth. Ipinagtanong niya kung sino siya. Siya po ay bumalik kasama ni Naomi mula sa Moab. Napag-alaman niya na si Ruth ay asawa ng anak ng kamag-anak niyang si Elimelech. Si Boaz ay isang mabuting tao na naniniwala sa Diyos at naging mabuti siya kay Ruth. "Huwag ka nang lumayo sa ibang taniman. Dito ka na lang, kasama ang iba pang lingkod kong babae. Isiguraduhin kong ligtas ka, at kung ikaw ay nauuhaw, kumuha ka lang ng tubig sa tapayan." Nang marinig ni Ruth ang lahat ng sinabi sa kanya ni Boaz, siya ay may paggalang na nagtanong, "Bakit po napakabuti niyo sa akin? Hindi nga po ako taga rito." "Napag-alaman ko ang ginawa mo kay Naomi. Iniwan mo ang iyong angkan at lumipat ka sa isang lugar na di mo pa napupuntahan. Naway gantimpalaan ka ng Panginoong Diyos sa iyong kabutihan." Pinasalamatan ni Ruth si Boaz at nagpatuloy siyang nagtrabaho sa kanyang taniman sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Inutusan pa ni Boaz ang kanyang tauhan na sadyaing maglaglag ng butil upang maraming maiuwi si Ruth para sa kanila ni Naomi. Inuuwi niya ang mga butil na pinagsaluhan nila ni Naomi. At hindi rin nagtagal, pinakasalan ni Ruth si Boaz at ang lahat ay masaya. Sa Proverbs chapter 28 verse 20, "A faithful man will abound with blessings." Ang Diyos natin ay tapat, kaya dapat maging tapat tayo sa Kanya at sa ating kapwa. Katulad ni Ruth, naging matapat siya kay Naomi at sa Diyos. Kaya, hindi siya pinabayaan ng Diyos at pinagpala pa siya hanggang huli. Ako nga pala ulit ang inyong Ate Angela. Hanggang sa muli mga kids. God bless! Bye-bye!
Good morning, Jesus! Ako nga po pala, si B1. At ako, si B2. Kami ang Beautiful Sisters! Oh, walang kokontra. Ako nga po pala si Sister Marivic. At ako naman po, si Sister Jennifer Abena Garcia. Kami ngayon ang Christok Teachers! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng love story na narinig po natin kanina. Ang Book of Ruth po is a beautiful piece of sacred literature. 4 lang po yung chapters niyan. Habang binabasa nga po yan ni Angela, sabi niya, Mama, nakaka-inlove. Kasi sa totoo lang po, yung story po ng Ruth ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. It is napakaganda po na, yun nga, bawat salita ng Diyos na nakatala, ito po ay pag-ibig ng Diyos sa bawat bumabasa. Ang Book of Ruth po ay nangyari noong panahong nasa dark days ang mga judges. Sa panahon natin ngayon, kung iisipin po natin, parang madilim din po ang mundo dahil nga po nagkaroon ng takot sa COVID news, nagkaroon ng takot sa maraming bad news na ipinapakita. Pero sabi nga po, do not allow bad news to rob the good news of God's grace and love. So mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral tungkol po sa mga katauhan ni Naomi at Ruth. Ayan. Alam niyo po ba na 2 lamang po ang babaeng libro na nakatalasa sa Bible? Una nga po, yung Ruth at ang pangalawa ay Esther. Minsan, kung iisipin mo, gaano po ba ito napakahalaga? Pero tunay po na napakahalaga to, gaya nga po ng sinasabi ni Sister. Malalaman niyo po mamaya kung bakit po ito mahalaga. Ang aklat na ito, kaya naisama po ito sa Biblia. Kung napanood po ninyo at alam ko na nanonood kayo na yung unang chapter po, ano po yun? Parang masasabi ko na puro luha, palagi na lang lumuluha. Una nga po yung nagkaroon ng tagutom sa Israel at lumipat sila sa Moab, ang pamilyang Elimelech at Naomi. So, kung iisipin mo, nasa mabuti kang lupa, pero lumipat ka. Pasensya na, no live. Lumipat ka sa lupain ng mga kaaway. Pero di ba po nakakalungkot yun? Pero lumipas ang panahon kasi nakaraos po sila dahil sagana nga po sa Moab. Pero lumipas po ang panahon na ang asawa po ni Naomi ay namatay. So isa pong pagluha yun, nang maiwang ka, nang may 2 anak, at ikaw ay byuda. Napakahirap po sa babae na iwanan at yung responsibility sa kanyang pamilya. Di ba po nakakaiyak siya? Pero hindi lamang po yun. Bagamat nakapag-asawa po si Malon at Kilion, ng 2, parang pinatay ko na talaga, no? Kilion. Bagamat nakapag-asawa po sila, pagkatapos ng 10 taon, alam niyo po, namatay din yung mag-asawa. Di ba nakakaiyak din? Parang, ano ba naman chapter 2? Parang lagi na lang nakakaiyak. Magkapatid yung namatay. So, anak po siya ni Naomi. So, byuda na po siya sa kanyang asawa. Naulila pa siya sa 2 niyang anak. Pero ang medyo nakakatuwa lang po, na naiwanan siya ng 2 mababait na manugang. Kaya lang, dumating po sa panahon na kung nasubaybayan niyo po ang storytelling natin, na nabalitaan na po ni Naomi na sumagana na muli sa Jerusalem. So, nais niya na pong umuwi. Bakit naman ako mananatili sa lugar na hindi ko bayan? Naalala ko po tuloy nung ako po'y nag-abroad. Ibang-iba po talaga na wala ka sa Pilipinas. Kaya mahirap nga po yung OFW na, di ba, iniiwan mo ang Pilipinas. Pero kailangan. Gayon din po si Naomi. So, nag-decide po siya na umuwi na. At ang nangyari nga po, ayaw niyang isama ang kanyang mga manugang. Pero pilit silang nagpupumilit sumama. Di ba nakakaiyak din yun? Puro iyakan na lang. Kasi
pilit talaga na, hindi, pumunta na kayo sa bayan nyo, pumunta na kayo sa pamilya nyo, hayaan nyo na lamang akong bumalik sa Jerusalem. Pero dumating po sa punto ng kanilang paghihiwalay na bumalik na po si Orpa. Kaya ang nangyari po, si Ruth na lang ang pinipilit niyang umuwi. Pero ang nakakatuwa po kay Ruth, sabi niya po sa Ruth 1 verse 16, sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan kayo pumunta, doon ako pupunta. Saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging aking bayan. Ang aking Diyos, ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Salamat po sa Panginoon. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Nahirapan na po ako ha. Purihin po ang Panginoon. Kaya kayong mga teacher, practice na rin. Teacher po sa totoong school ha. So dito makikita mo no, yung katiyakan ni Ruth na hindi mo siya mababali. At nung natiyak na nga po ni Naomi na hindi na niya mapipilit si Ruth, ito nga po ay sinama niya. So, nandun na lamang po yung pag-ibig ni Ruth upang magdesisyon na ang ating Diyos, na ang Panginoon ay kanyang magiging Diyos. Kaya, salamat po sa Panginoon. So, susundan po ito ni Teacher Jen. Siya naman po ang magdudugtong ng ating kwento. Ayan. Para madali pong matandaan ang story po ni Ruth at Naomi, meron pong from tears to triumph, from bitterness to blessedness. So kung mapapansin po natin, yung pagtalikod po kasi ni Naomi, ng pamilya ni Naomi sa Israel ay para pong pagtalikod sa Diyos ng Israel. So kahit po, sabi nga po dun sa isang nabasa kong article, you may, ibig sabihin po, makaka-escape ka sa gutom kasi maraming pagkain sa Moab, pero you will never escape death. Ito po ay appointment talaga. So, yun po yung sinasabi kanina na napapaghandaan na po ba natin yung appointment na yon. Kung hindi man ngayon, God is saying, be prepared. So, sa madalit sabi po, nakita po kasi ni Naomi na talagang dinidil siya ng ating Panginoon. So, nag-decide po siyang bumalik at naisama nga po ang kanyang manugang. By the way, ako po ay manugang ng Inay Tikay. At binabati ko nga po pala siya ng happy birthday this coming 14. At si Pastor Simply po ay manugang ng aking nanay. Ayan. Thank you, Lord. So, yun po, naisama po niya yung kanyang manugang sa Israel. Makikita po natin dito yung pagbabalik sa Diyos ng Israel. Ito po ay napakagandang love story, mga kapatid. Bakit po? Ito po, naalala ko nga po dito yung prodigal son. Nung nagbalik yung prodigal son sa ama, wala namang sinabing, kasi ikaw. Hindi po. Sabi nga po, pag nagbalik tayo sa ating Panginoon, hindi niya inaalala yung ating past. Ang kanyang concern ay yung ating pagbabalik. So, nung magbalik po sila sa bayan ng Bethlehem, nagkataon pong harvest time. Siyempre po, yung dalawa, pareho po silang widow, so wala pong magpapakain sa kanila, wala pong magtatrabaho para sa kanila, dahil pareho silang widow, at the same time, siyempre, kababalik lang. Ang nangyari po, nagkaroon po ng pagnanasa na mag-work para po mabuhay. At sa kanilang pag-work, nakita naman po natin yung work ni Ruth, di ba, na namumulot siya ng seed. Ang maganda pong insight dito, mga kapatid, sa presensya po ng Panginoon, sa lugar po ng Panginoon, marami pong butil na naikalat. Butil na nagbibigay sa atin ng pagkain sa araw-araw. Butil na nagbibigay ng buhay sa atin sa araw-araw. Kaya po yung pinupulot po ni Ruth, ito po ay naging pagkain po nila sa araw-araw. So God has provided seed. Sa atin nga, di ba, kanina lagi, naka-4 na memory verse na tayo, di ba? So may pang-5 na. So, ibig sabihin, pinapractice po natin
yung life na gusto ng ating Panginoon. So, pag nabasa niyo po yung story, actually 15 minutes lang po yung basahin yung 4 chapters na yan. Makikita niyo po dito yung step of faith ni Ruth sa kanyang pagsama sa kanyang biyanan tungo sa Panginoon. Kasi nakita niya talaga na, di ba sabi niya, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka ililibing, doon ako ililibing. Andun yung firm decision ni Ruth na yumakap sa Diyos ni Naomi, sa Diyos ng Israel, sa Diyos na buhay. Kaya sabi ko nga, yung pagtatrabaho nila dito, ito yung hindi naman po working for salvation, pero ito yung nakakatuwa na ang pagtatrabaho po dito, yung pong pag-aaral natin ng salita ng Diyos, pagbabasa natin ng salita ng Diyos, lalo na po sa panahon natin ngayon, kaya nga sabi ni Sister Ria, yung araw-araw po nating live streaming, hindi po madali. Madali lang pong panoorin, pero behind the scene, mahirap po talaga kasi talagang nagpipray po kaming lahat kung ano po yung mensaheng ipararating sa lahat. So, yun nga, nakikita na po natin na yung working or your toiling po dito, nung magbiyanan, ay guided by the grace of God. Kaya na-develop po yung pananampalataya ni Ruth sa Diyos na buhay. Ayan, purihin po pa ang Panginoon. Pagkatapos nga po nun, okay na po sila. Nakakakain na sila, normal na sila. So, dumating ang araw po na sinabi po ni Naomi na kailangan hanapan na kita ng asawa, Ruth. So, parang ganun lang pala kadali nung araw, hahanapin lang ang asawa. Pero, hindi naman po talaga. Salamat sa Panginoon kasi parang kung ako si Ruth, sasabihin ko, ano ba yan, nanay? Okay na ako, di ba? Kasi okay naman, nakakakain tayo, nakakahanap naman tayo ng makakain. Pero wala namang nireklamo dito si Ruth. Doon mo makikita yung pakikinig niya lang, nakikinig siya. Siguro maaaring nakikinig siya para kumontra, o ako lang yon. So, palagi na lang siyang nakikinig. Kaya ang sinabi niya, hahanapan kita ng asawa, para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Hindi lamang, so makikita mo rin dito na hindi selfish si Naomi kasi kung isipin mo, pag nagkapamilya to, iiwan na naman ako neto. Pero hindi siya naging selfish dahil sa kabaitan nga po ni Ruth sa kanya. So, ang nakakatuwa nito, alam niyo po ba, kung sa chapter 1 verse 16, di ba ganun na lamang yung paninindigan ni Ruth? Dito nakakatuwa ang sagot ni Ruth. Alam niyo ang sabi niya, sa verse 8, sumagot si Ruth, gagawin ko po ang lahat ng inyong sinasabi. So, ibig sabihin, yes lang siya ng yes. Dapat ganun din po tayo pag sinabi sa atin ni Lord. Kailangan makinig ka. Minsan, ayaw makinig na nga. Ayaw pang sumunod. Pero dito si Ruth, nakikinig siya. At talagang nag-o-obey siya. So, yun nga po, ang ginawa nga, may sinabi si Naomi sa kanya kung anong gagawin dahil yun po noon ay panahon na ng giika ng trigo. So, kung makikita nyo po, hindi lamang nga po ang pakikinig ang ginawa ni Ruth. Gayon din, siya po ay sumunod at isa pa, nagtiwala siya kay Naomi. So, di ba po, pag tayo'y nakikinig, tayo'y sumusunod, at tayo'y nagtitiwala sa Panginoon, ano ang meron matatanggap tayo? Di ba? Makakatanggap tayo ng gantimpala. Kaya, Sister Jen, ano ang kinahinatnan sa pakikinig ni Ruth, sa pagsunod, di ba? Sa pagtiwala sa kanya. Ayan. From tears to triumph. So, ang triumph dito mga kapatid ay yung araw ng kasal. Actually, God has prepared Ruth to be the bride. Sa atin bilang mga Kristiyano, God is preparing us to be the bride of Christ. So, dun po sa steps na ginawa, from unbeliever to become a believer, yun nga po yung proseso para po maging bride of Christ tayo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi tinitingnan ni Lord yung past scene mo, kung anong nangyari.
Kasi prepare niya yung magandang future para sa'yo, yung ikasal ka sa kanyang anak. So yun po yung triumph na naganap sa unbeliever at naging believer. Nakatulad po ni Ruth na isang Moabita at nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos na buhay. So dito po makikita natin nga yung triumph, yung kasal. So nakakatuwa po na God is orchestrating things para ma-serve po yung purpose niya. Actually, si Ruth po ay lola, grand lola ng ating Panginoong Jesus. From sa lahi po, kasi kung isip, habang inaaral nga po namin to, pwede namang kumuha si Lord ng parehong, ang Diyos ng parehong Israelite para po maano yung lineage ng ating Panginoong Hesukristo. Pero from Moabite to Israelite, nung sila ay nagkasal, doon po pinakita yung linya ng genealogy na kung saan ang ating Panginoong Jesus ang naging bunga. So, ikinasal itong si Ruth at si Boaz, preparing for the coming of the true Redeemer. Actually, ni-redeem ni Boaz si Ruth. Kasi alam naman po natin na widow siya. So, ni-redeem po niya. Sa panahon po natin ngayon, ang parallel po nito mga kapatid, yung pong pagdating ng ating Panginoong Jesus as the Redeemer, yung po yung naganap. So hindi po pumipili ang Diyos whether lahi kang ganito, maganda ka, maputi ka, mataba ka. Wala po. Dahil mahal ng Diyos. Mataba kami. Mataba talaga? Oo, mataba po. Malusog po pala. Wala pong pinipili ang Diyos na siya po, mahal niya ang lahat ng tao. Ang gusto lamang po niya, manumbalik tayo sa Kanya. Yun po yung gusto niyang makitang buhay sa atin, triumphant. Talagang prepare niya yung katagumpayan sa buhay natin sa pamamagitan ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, yung book po ni Ruth at Naomi, nakaka-inlove po talaga mga kapatid, na darating ang time, tayong mga Kristiyano ay ikakasal sa ating groom na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Looking forward for that triumph mga kapatid. Actually, ang buhay Kristiyano po natin ngayon, triumphant na. As we believe in the Lord Jesus Christ, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Meron na tayong katagumpayan. At tayo ngayon ay nag-i-enjoy na pumulot na kagaya ni Ruth. Di ba? Nakita niyo yung facial expression ni Ruth doon. Masayang-masaya siya kasi nga yung pong grace na natanggap niya na makakain siya ng mga seeds na katulad nung salita ng Diyos. So, wag po natin sayangin ang grace na ito na ibinigay ng Panginoon para sa ating lahat. Remember, kung tayo man po ay, ang nakaraan natin ay puro luha, puro sakit, puro problema, God has prepared triumph sa atin. From bitterness to blessedness, God has prepared our life beautifully, mga kapatid. Kaya po, tandaan po natin, as we serve the Lord gladly. Do not let bad news of sin rob you of your joy dun sa good news of God's grace and salvation. Lagi po nating tingnan ang Diyos na pag-ibig. Hindi po niya tinitingnan yung kasalanan natin. Although we face the consequence, kasi nga katulad nung kay Naomi, nakakita niya yung consequence of sinning, of going, yung pagtalikod sa Diyos. Pero nung nagbalik siya, ibinalik ng Diyos ang buhay na para sa mga nananampalataya sa Kanya. Amen.
Purihin po ang Panginoon. So, alam nyo na kung anong nangyari, di ba? Karugtong pala yun. Palaging 14 na generation yun. So, muli po, ako po si Teacher Marivic. At si Sister Jennifer. God bless you. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon. Panginoon, muli marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob nyo sa amin. Salamat po sa aklat ni Ruth. At kasama na rin po ang kanyang biyanang si Naomi. Pagkat kayo mismo ay nagmula sa kanila, sa lahi, Panginoon, ni Ruth. Kaya marami pong salamat at ibinigay niyo sa amin si Ruth. Ngayon, Panginoon, dalangin namin na lahat ng aming napag-aralan sa umagang ito, higit lamang, Panginoon, ang iyong salita, kung paano namin kayo nakilala, ay laging mailagay sa aming isip. Lalo na sa panahong ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Ang hinihiling ko ng mga nakapanood ngayong umaga ay higit nilang maunawaan kung ano ang aklat ng Ruth. Salamat po, Ama. Ito ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless us all. Bye. Pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya nyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa'yo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya mo rin aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang itinanim, siya nyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo.